Umiling siya. You didn't do anything wrong, Scarlett. It's me who did something wrong to you. I'm sorry. Para saan ka humihingi ng tawad? Tanong nito, pero hindi niya sinagot. Nalatili lamang na nakabaon ng ulo niya sa leeg nito. Inaamoy niya ang mabango at makinis itong balat. At napamura na lamang siya sa isip nang maramdamang nagiinit ang kanyang katawan at nabubuhay ang pagkalalaki niya. What the? Hindi niya tuloy maiwasang isipin kung ganoon ba ang nararamdaman ng mga kalalakihang nakakatikim ng isang babae. Amoy pa lang ni Scarlett pero nabubuhay na siya. And he can't contain himself. He is horny. He wants her all of a sudden. Kung ganoon ang mararamdaman niya palagi sa dalaga, tiyak na kawawa siya. Scarlett! Mas lalo lamang nadagdagan ang pagnanasa niya nang marinig ang tinig ng dalaga. It's just a hum, but damn it! He is turned on. It's like a temptation that he has to avoid, but he can't. Tukso para sa kanyang dalaga. I want you. Ha? Gumalaw ang ulo ni Scarlett, marahil upang balingan siya. Bumaga siya ng marahas na hininga, saka tumayo at hinilang dalaga. Tutal ay nasa room na rin lang naman sila, might as well staying. Scarlett? Scarlett couldn't contain herself from moaning and screaming while Miguel is taking her from behind. Every thrust were desperate. Napapaawang ang labi niya sa sarap na nalalasap. It was her second time to have it with him, but the pleasure is insanely good. That pleasure she is feeling is building up, more and more. Every thrust, she is screaming with pure ecstasy. Gusto niyang malaman kung sinong babaeng iyon, at hindi niya alam kung saan siya lulugar sa buhay ni Miguel. She doesn't know where to stand beside Miguel, dahil alam niya may kakompetensya siya. Who is she? Parang may bumara sa lalamunan niya habang nasa bibig niya ang tanong na iyon. Gaano siya kahalaga sa'yo? Miguel heaved a sigh and looked at her. Matiim itong nakatingin sa kanya saka matamis ng umiti. She is very important to me. I actually considered marrying her. Parang may tumarak na libo-libong kutsilyo sa puso niya sa narinig sa binata. Parang nahihirapan siyang huminga dahil naroon pa rin ang nakabara sa lalamunan niya. Inahanap mo ba siya? Muling tanong niya. Nasasaktan siya. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa at hindi na kayang itago ang sakit. If you ever find her, what about me? Halos pabulong na lamang niyang tanong. Iiwan mo na ba ako? I already found her, Scarlett. Kaswal na sagot nito sa kanya. Do you want to meet her? Ang lakas naman ng loob nito na ipakilala pa sa kanyang babaeng matagal nang nagugustuhan at napaka-insensitive ng binata. Sobra. No. Kaagad na sagot niya saka nag-iwas ng tingin para hindi na makita ang luha niya na tumulo na. I don't want. Miguel chuckled then pulled her length out of her then lay down beside her. Ipapakilala ko pa rin sa'yo. Maybe tomorrow. Bumaling siya rito saka pinukol ng masamang tingin. Sisinghalan sana niyang binata pero hindi na niya nagawa dahil bigla ay humilik na ito. Tumagilid siya para mas makita ng buo ang mukha ng binata saka hinaplos at mapait ng umiti. Please tell me you won't abandon me. Baka hindi ko kayanin. She whispered. Ang mga luha sa mata niya ay nagbasakan na. Tahimik lamang ang naging paghagulhol niya upang hindi niya mag-ising ang binata. I love you, she cried. We'll pick you up tonight, Scarlett. May pupuntahan lang ako. Ani Miguel na makarating sila sa tapat ng apartment ng kaibigang si Chad. May kinuha ito sa compartment ng isang maliit na kahon saka binigay sa kanya. Cellphone yan, kumpleto na. Always keep that with you. Don't turn off your GPS and call me if something happens. Bili nito sa kanya. Nangunot ang noon niya sa sinabi nito. What do you mean? Naguguluhang tanong niya sa binata. Miguel, hindi ako bata para bantayin mo sa kung saan ko gustong magpunta. Kung ganyan rin lang naman, mas mabuting wag ko na lang tanggapin yung cellphone na yan. Inis na saad niya at akmang lalabas na ng kotse nang pigilan siya ni Miguel. Inis siyang bumaling dito. Miguel, open the goddamn door. Tanggapin mo muna ang cellphone na to. No, gate niya. Hindi ako tumatanggap ng kahit anong material na bagay. I can buy my own. Kita niya ang paggalaw ng panga nito. Tanda na magagalit na ito anumang oras. Pero wala siyang pakialam kung magalit man ito o sigawan siya. Mas mabuti na rin siguro yun para magkaroon siya ng dahilan para layuan ang binata.
Scarlett, you will need this, so I contact you. Wika nito nang masama pa rin ang tingin sa kanya. I already saved the number there. Kung bibili ka pa, paano ko makukuha ang number mo? For sure, hindi ka pa bibili ngayon, kaya tanggapin mo na to. Miguel, please. Just accept it, Scarlett. Nanggigigil na sambit ni Miguel. Tanggapin mo na. She sighed in defeat. Inis niyang kinuha ang kahon saka walang paalam na bumaba ng sasakyan. Hindi na niya hintayin makaalis ang binata. Walang lingon-lingong pumasok siya sa apartment ng kaibigan. Padabog niyang isnara ang pinto dahilan para magsilabasan sa mga kaibigan na mukhang hinangay ng mga itsura. Halatang kagigising lamang ng mga ito. Ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Chad sa kanya. Hindi niya pinansin ang dalawa at pumasok na lamang sa banyo. Doon siya sumigaw ng malakas dahil sa frustration na nararamdaman. Hindi naging maganda ang gising niya kanina, kahit na si Miguel ang una niya nakita. Siguro dahil sa kayo niya makikilala ang babaeng gusto ng binata. Scarlett! Dinig niyang pagtawag sa kanya ng kaibigang si Liam habang kumakatok. May problema ka ba? She sighed. Wala. Lumabas ka dyan at sabihin mo sa pagmumukha ni Chad na wala ng space para sa bago niyang tagyawat. Ano na naman? At ako na naman ang napansin mo? Dinig niya ang angil ni Chad. Umagang-umaga, umaalingaso na yung amoy kanal mong bunganga. Aba, natural lang na umalingasaw. Kakagising ko lang, no? Sabat naman ni Liam. At kung hindi lalabas si Scarlett sa banyo, buong araw ka magtitiis sa bunganga ko. Hindi na lang na pinakinggan ang bangayan ng dalawa at tinubad ang saplot sa katawan para maligo. She needs a cold bath para mawala ang init ng ulo niya. Nang matapos maligo at magbihis, nagtungo siya sa kusina para sabayang magagahan ng dalawa niyang kaibigan. Buti na lamang at hindi siya namang ito ginulo. Nag-asaran lang ang dalawa sa pagkainan hanggang sa tuluyan ng mapikon si Chad. Pagkatapos kumain, iniwan niyang dalawa na walang sawang nag-aaway at nagtungo sa kwarto para matulog. Kailangan niya yon para mamayang gabi. Baka hindi siya makatulog sa kakaiyak kung sakaling makilala niya ang babaeng nagugustuhan ni Miguel. Tulad ng sinabi ni Miguel, sinundo nga siya nito sa apartment ng kaibigan. Hindi nito sinabi kung saan sila pupunta. Basta sumama lang siya. Hindi siya tumitingin sa binata. Magmula pa kanina na nasa apartment pa lamang sila. Hindi bala ng mapanis ang hininga niya. Huwag lang niyang kausapin ng binata. Ewan ba niya kung bakit panito kailangan ipakilala siya sa babae? Teka nga, babae siya ng babae. Ano ba kasi ang pangalan ng babaeng yun? Humugot siya ng malalim na hininga, saka humarap sa binata. What's her name? Malamig niyang tanong sa binata. The woman you're talking? Doon bumaling ang binata sa kanya. What do you wanna know? Ngumiti siya kunwari. Para naman alam ko na agad ang isasalubong ko sa kanya kapag nakita kami. Alam nga naman sabihin kong, Hi babae? Aniya sa malambing na boses. Ikaw palang babaeng napupusuan ni Miguel. Nice to finally meet you, babae. She said and snorted. So, ano ang pangalan niya? Miguel laughed like there is no tomorrow. And Scarlett being the woman who fails deeply in love with his laugh. Natulala na naman siya. Naroon na naman ang mabilis sa tibok ng puso niya. Pinagmamasdan niya magandang ngiti ng binata at aaminin niya. Nakakatunaw ang ganoong ngiti ni Miguel. Humarap ito sa kanya at naroon pa rin ang mga ngiti nito sa labi. Let's just call her by the name Mine. Nangunot ang noon niya sa sinabi nito. Mine? Sambit niya sa kapinukol ng masamang tingin ng binata. Ako ba pinagdululoko mo? Miguel, hindi ka nakakatawa. Ano nga? Parang naiinip niyang tanong. Mine. Or if you really don't like that name, let's just call her You. Anito saka bumaling sa kanya. You? Sandali siyang natigilan ipong iproseso sa utak ang mga sinabi ni Miguel. Siya lang ba yun? O talagang may pinapahimating si Miguel na ewan na hindi niya talaga maintindihan? Ewan ko sa'yo, ang gulo mong kausap. At ikaw, manhid. Hindi niya masyadong maintindihan ang sinabi nito dahil halos bulong na iyon. Hindi na lamang niya iyon pinansin. Nasa Pampanga na sila na mag-stop over si Miguel at kumain sila ng dinner sa isang Korean restaurant malapit sa Sky Ranch. Inaasahan na niyang madaming tao doon dahil syempre, isang Stuart's spot nga naman ng Pampanga at masarap ang pagkain.
At mas lalong inasahan niya mga babaeng kumakatitig kay Miguel, akala niya lalapain. They all looked at him with desire, at parang wala lang rito ang mga iyon. Ni hindi nga niya tinapunan ng tingin ng mga babaeng nakatingin at kumingiti sa kanya. Habang masama naman ang tingin sa kanya, hindi na lamang niya pinansin ng mga ito at umarap na lamang sa binata. Nakatingin lang ang binata sa menu at namimili ng pagkain gusto nitong kainin. Anong gusto mong kainin? Kapag kuway tanong nito sa kanya. Kahit ano? Kahit na ako? Nakangising tanong nito na inirapan na lang niya. Miguel chuckled and looked at her intently. Huwag mo akong papiliin dahil mas gusto kong ako yung kinakain. Miguel! Singhal niya rito. Tumahimik ka dyan. Baka gusto mong ihulog kita sa bangin. Matagal na ako nahulog, hindi mo lang alam. Pinaningkitan niya ito ng mata. Ako ba talaga iniinis mo? Miguel, wala ako sa mood makipag-asaran sa'yo, ha? Bakit? Buntis ka ba? Bigla ay sambit ito, dahilan para matigilan siya. She blinked twice, then looked at him with astonish in her face. At paano mo naman sabi yan? Hindi mo lang alam, 2 buntis ang inalagaan ko. Anito habang matiim na nakatitig lang sa kanya. Baka kako buntis ka, kanina pa kasi mainit ang ulo mo. Bakit ayaw mo ba akong paglihian? Miguel really does have a weird attitude. Kung noon kilala lang niya ito bilang tahimik at malamig na tao, ngayon, sa mga nagdaang araw na nakasama niya ang binata, marami siyang natuklasan dito. Mga bagay na hindi niya akalaing meron sa binata. Pinandilatan niya ang bata. Hindi ako buntis. At kung mabubuntis man ako, hindi ikaw magiging ama. Aniya, nakita niya ang biglaang pagtagis ng bagang nito at ang pagkawala ng emosyon sa mukha. Ang kaninang nakangiting Miguel, bigla na lang nawala. Hindi naman niya intensyong sabihin yon. Nadala lamang siya niyang emosyon niya. Kung papipiliin naman siya, si Miguel talagang gusto niya maging ama na magiging anak niya. Ang kaso, may ibang mahalang binata. Bakit? Ilan bang sperm ang kailangan punuin dyan? Sa sinapupunan mo para lang maisigsig ko sa kokote mo na ako magiging ama ng mga anak mo. Malamig na anito. Saka, padabog na tumayo at nagmamarch ang lumabas ng restaurant. Siya naman ay naiwang nakamaang lang habang nakatingin pa rin sa nilabasan nitong pinto. What did he just say? 10 minutes nang naghihintay si Scarlett sa loob ng restaurant pero hindi pa rin bumabalik ang binata. Naiinis at nagugutom na siya. Kung meron lang siyang dalang pera, kanina pa siya kumain. Visit na yun. Iniwan siya sa loob na hindi malang in-order ng pagkain. Tuloy hihintayin pa niya itong bumalik. Ayaw naman niyang sundan ng binata dahil alam niyang galit. O-order na po ba kayo, ma'am? Tanong ng waitress na kanina pa pabalik-balik sa table niya. Nahihiyang umiti siya. Mamaya na lang, miss. Hinihintay ko pa kasi yung kasama ko. Tumango ito pero mapapansin sa mukha nitong inis. Hindi na lamang niyang pinagtuunan ng pansin ng waitress. Ilang minuto pa ang hinintay niya na may dalang babaeng pumasok at lumapit sa kanya. Mababasa sa mga mukha nila ang pangamba. Kunot noon siyang nakatingala sa dalawa. Kayo po ba si Miss Scarlett Brooke Wilson? Tanong ng isang babae. Oo, ako nga. Bakit? Naguguluhang tanong niya. May problema ba? Miss, kasi po may lalaki po doon. Turo nito sa kung saan. Malapit sa bangin. Sinisigaw niya po yung pangalan niyo. Otomatikong napatayo siya sa gulat habang ang mga mata niya ay nanlalaki. Sino? Tanong niya kahit alam niya kung sino. Ito lang naman ang taong nakakakilala sa kanya. Miguel daw ho. Dahil doon ay nagmamadali siyang lumabas. Dahil hindi niya naman alam kung saan ang sinasabi ng mga itong lugar, huminto siya at tinaya ang mauna ang dalawa. Tinahak nilang entrada ng Sky Ranch na halos wala ng tao. Sky Ranch is an amusement place in Pampanga. Maraming mga rides ang naroon. Natigil siya sa pagtakbo nang bumungad sa kanyang paningin ang kakaibang ambience ng Sky Ranch. Kulay pula at hugis puso ang nakasabit na palamuti sa bawat rides. There's white and red roses that scatter all over the place. There's balloon everywhere too, and it shapes like heart. Namangha siya sa nakikita. Tuloy nakalimutan niyang dahilan kung bakit siya naroon. At ang unang nakaagaw ng kanyang paningin ay ang train express na dumarating palapit sa gawin niya. May isang malaking lobo na hugis puso ang nakasabit sa harap noon. Nang huminto ito sa tapat niya, may binigay itong papel sa kanya.
at ang loob na tinanggap naman niya. Naguguluhan man, binuklat pa rin niya ang papel at binasa nakasulat. Wish I could turn back the clock. I'd find you sooner so I could love you longer. Nangunot ang noo niya, saka naguguluhang bumaling sa driver ng train. At nagulat siya nang bigla ay suotan siya ng mahabang kulay pulang gown skirt ng dalawang nagtawag sa kanya kanina. Sa kanya hinila papasok ang isang cabin ng train express. Hawak ang lobo at papel habang naguguluhan pa rin sa nangyayari. Bigla, namatay lahat ng ilaw at ang tanging naroon lamang ay ang streetlights na medyo dim pa ang kulay ng ilaw. The train followed the light tracks till they get to one so-called station. May lobo na naman na naroon at sa dulo ng nakataling lubid, naroon ang isa na namang maliit na papel. Bumaba siya at naglakad papunta kung nasaan iyon at kinuha ang maliit na papel at binasa. I keep holding on to the hope that today may be different, just maybe. Nang matapos niyang basahin ng sulat, siya namang biglang pagkapatay ng mga streetlights at sumunod naman ang kulay puting Christmas light sa isang napakalaking hugis puso sa hindatan ng carousel na umilaw rin. Sa gitna ng puso, nakasulat ang dalawang malaking letra at napapaligiran ng mga papel. Kaagad niya itong nilapitan. M plus S? Sumikdong malakas sa tibok ng puso niya na makitang pamilyar na sulat kamay sa mga papel na nakapaligid sa dalawang letra. It was hers. Yun ang mga love letters na binigay niya kay Miguel nung college. Akala niya tinatapon ito iyon. Was he keeping them all along? Nakatitig lang siya sa mga papel na nakadinig sa malalaking puso at doon din niya hindi napigilan ang mga luha niya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiinis sa binata. Kung tama bang hinala niya, if he feels the same for her, then why now? May lumapit sa kanyang isang lalaki na may hawak na lobo at puti na namang papel. Tulad kanina, walang pag-aalinlangan niyang binasa ang sulat. My mind wanders a lot and it always finds its way to you. She can't help herself but to smile. They share the same thing. Laging nasa isip niya ang binata noon at magpahanggang ngayon. Humarap siya sa lalaki. Alam na niya na pagkatapos ito, sa huli, naghihintay sa kanya si Miguel at hindi na siya makapaghintay. He wants to see him now. Nasaan siya? Tanong niya rito. I want to see him now. Ngumiti lamang ang lalaki sa gagiliya siya papunta sa Ferris wheel na biglang nag-ilaw. Nanlaki ang mga mata niya. Oh no! Tanggi niya nang pagbuksan siya rito ng pinto. Takot ako sa heights. Napasigaw siya na bigla ay bahagya siyang tinulak papasok sa loob ng malaking cube ng Ferris wheel. Saka sinarang pinto. Hindi na siya nakagalaw nang bigla ay gumalaw ito, dahilan para sumiksik siya sa isang sulok. She closes her eyes while cursing Miguel out loud. Naramdaman niya ang pagtaas ng Ferris wheel. This is not sweet anymore. She is afraid of heights. She was panting and shivering. Nilalamon na siya ng takot at kaba. Miguel! Sigaw niya sa pangalan ng binata nang huminto ang paggalaw ng sakay niyang cube. Ibig sabihin, nasa pinakataas siya. And to confirm that, she looked down. Sisigaw na sana siya, pero nahigit niya ang hininga niya na makita ang isang malawak na lugar, ang napakaraming kandila na hugis puso. At sa gitna noon ay si Miguel, na nakatingala at tinatanaw siya. Ang inis na nararamdaman ay biglang natunaw. Ang takot ay nawala at napalitan ng pansilang tuwa sa puso. Napakapit siya ng bigla, ay gumalaw pababa ang Ferris wheel. Kinabahan man dahil pakiramdam niya ay mahuhulog siya, pero nangingibabaw pa rin ang tuwa sa puso niya. Hindi na siya makapag-antay na makita ang binata. Nang makababa siya, kagad niyang binuksan ang pinto at nagmamadaling tinahak ang daan patungo sa binata. And then she stops when the all lights are turned off. Binalot ng kadiliman ang buong paligid niya, pero hindi ganon kadilim dahil sa mga ilaw sa paligid ng Sky Ranch. And then, a big screen projector came out of nowhere. Bumaling siya roon at nakita niya si Miguel. It was Eros when he is at college days. He knows dahil ito ang Eros na uno niyang nagustuhan. Ang Eros na naging lakas niya nung nasa kolehiyo pa siya. Suot pa nito ang uniform nito nung college. May hawak na gitara at hinahanap ang tono ng isang kanta. And at its first drum, parang tumigil sandali ang pagtibok ng puso niya nang mahimigan ang tunog ng gitara. That song.
Bulong niya. Could it be... Was it him too? In the record video, Miguel was still strumming his guitar. Doon pa lamang dalamanan niya ang kanta. Doon pa lamang nagwawala ng puso niya. Sa sobrang lakas ng pintig ng puso niya, she was left speechless while bracing herself. Isa na lang, boses na lamang nito ang hinihintay niya. Pero makumpirma niya na tama nga ang hinala niya. Because the one she heard 5 years ago wasn't the original singer's voice. It was from her so-called secret admirer. Konti na lang, maririnig na niya ang tinig ni Miguel. Oceans apart, day after day. Hindi na napigilang mapaluhan ni Scarlett nang marinig ang simula ng kanta. It was him! Parang kahapon lang nang marinig niya napakagandang boses ni Miguel. Hindi siya maaaring magkamali. Kahit na 5 taon na nakakaraan, nabobosesan pa rin niya ang tinig na iyon. Medyo bata pang boses nito, kumpara ngayon na nag-iba na. Kaya hindi siguro niya nabosesan ng binata nung una at pangalawa niyang narinig ang kanta. Nakikita niya ang sinserong pagkanta ni Miguel. Bawat salita, ramdam niyang kinakanta ni Miguel sa may puso. Nanatili lamang siya nakatayo habang nakaharap at pinapakinggan si Miguel at hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa nakaraan. If I see you next to never, how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Hindi niya mawasang makaramdam ng guilt sa sarili. Naaalala niya nung kinakanta iyon. Sinasayaw nila iyon ni Andrew. Dahil sa nakatuon ng siya sa pinapanood, hindi nila malayang nakayakap na pala si Miguel sa kanya. Mahigpit ang yakap niya na animoy anong oras ay mawawala siya sa tabi nito. Now, you know who is the woman I'm talking about? Tanong ito sa kanya saka siya pinaharap. He caressed her cheeks while looking at her intently. Scarlett, I love you. At dito na po nagtatapos ang ikasiyam na kabanata ng kwentong The Mysterious Doctor. Sana'y muli nitong sumaybayan sa mga susunod ko pang kabanata. Maraming salamat po.